sunod sa gingharian sa Dios gawas kung matawo siya pinaag sa tubig o espiritu. Good morning sa tanan. So ilagay natin sa ating isipan na ang Panginoon ay nakatingin sa ating puso. So focus natin ang ating isipan ngayon sa pakikinig sa salita ng Diyos. Bakit ako nagtagalog? May Tagalog kasi tayong bisita para Maynila. Palakpakan natin. So ano pangalan ng ating kapatid? Yuki? Yuki. Sige. No, walang iba dyan, taga-ibang bansa, wala na? May parang meron yata, doon dito sa ito, parang galing Bukidnon. Si Tatay. So, welcome back, Brother Richard, no, sa husband ni Pastor Aline Caballero. Okay, so focus tayo. Focus tayo. Masaya ba ang iyong Sunday? Masaya ba na may nagbunal-bunal sa likod? May pinako na natagat? Dahil ang Sunday ngayon ay patuloy ang pagmamahal ng Panginoong Hesus sa atin. No, so dapat natin ilagay sa isipan na may Diyos nagmamahal. Okay? Wala tayo dito ngayon kung wala tayong ginawa. So nandito tayo ngayon, may ginawa. Dahil mahal tayo ng Diyos, mahalin din natin ang Panginoong Diyos. So, tingnan natin. From sinner to became family of God. From failure to victorious in life. From sadness to happiness, from old to new, from darkness to light, from bad to good, unbeliever to believer in Christ Jesus, from death to new life, for hell to heaven in Christ, and more. Kung saan niya na-picture out? Kung saan niya na-picture out nga, bakit lumabas yan? Ano nakita nyo? Anong napansin nyo? Anong meron? Because of this. So, ready na ba kayo makinig? So, intindi nyo, magtagalog ako ngayon, halo-haluin natin para maintindihan ang ating bisita para Maynila. So, sikapin kong magtagalog para sa kanya. Alam ko naman ang Pinoy is flexible at laging saan ilagay, pwede. Galing din ako sa abroad, so nakita ko doon ang Pinoy pinagabida sa lahat. Kahit saan siya mailagay, pwede. No, kaya buong bansa, iba-ibang bansa, may mga Pilipino. So, palakpakan natin si Christ. Talented ba talaga ang Pinoy? Talented, kahit may malita, talented rin. Okay, ito topic natin ngayon. You must be born again. Kasi hindi ito na-explain ng husto. What is born again? Sabi niya, born again, di ko mag-born again. Ayoko mag-born again. Kasi reliyon yan, reliyon. Kung ibisaya ang born again, ano yan? Magbago. Sa Tagalog, magbago. But before that, mag-proceed, mag-pray tayo. Okay, let us pray. Heavenly Father, the Creator of heaven and earth, through your Son, Jesus Christ, our Savior, our Healer, Sanctifier, and Coming King, with the help of your Holy Spirit, Lord God, dwell in us, Ginoo, na maintindihan namin kung ano yung message mo for today. Kaya gabayan mo kami, Panginoon, sa aming gagawin
this is your will and your plans sa amin para po kami ay makapunta sa iyong tinitirhan, yung bagong buhay na papuntang kaharian mo. Kaya gabayan mo kami, Panginoon, sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, you must be born again. Unsa rin born again? Ano ang born again? Sinabi sa salita ng Diyos, natawagin siyang new life in Christ. The old has done and the new has come. Iiwan na yung lumang pamumuhay. Dito na yan tayo titira sa bagong buhay. Okay? Bakit masaya siya pag after sa immersion sa tubig? Pag immerse, pag unlod, pagbaba. Bakit masaya na siya? Dahil yung old life niya, iiwan niya na. Dito na siya sa bagong buhay. Sabi dito sa John 3:3, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. So, dili na ito masabtan. Dito natin maintindihan what is born again. Sabi ni Jesus, pag hindi ka mag-born again, hindi ka magbagong buhay, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Hindi mo makita ang gingharian sa langit kung dili ka mag-born again. Natong born again, another religion na pwede. What is sila kabalo? Ang born again relationship to God. Dili na magbuhat og reliyon ngalan born again. So born again dili reliyon, kundi relationship. Okay? Muna yung gingon sa uban, many people go to church, many people believe in God, but Jesus made it clear, belief alone is not enough. You can be religious but not regenerated. You can be informed but not transformed. Nakabalo lagi ka pero wala ka nagpag-o. Religyoso lagi ka pero wala ka nag-apply. Wala ni mo gikinabuhi. Nga abid ako reliyon, malangit ako. Hindi makapunta ng langit ang religion. Hindi makapunta ng langit kung ikaw ay mayaman. May bayaran mo yung kaluwasan, salvation, hindi ka maniligtas. Dahil Jesus, niliwanag niya, belief alone is not enough. Naniwala ka na hinog na yung saging. Anong gagawin mo para makakain ng hinog na saging? Dapat may take action. Hindi lang believe, dapat may gagawin. Okay, clear natin para ano yung born again. Sabi sa Matthew 5:8, blessed are the pure in heart, for they will see God. Sabi dun sa born again, except a man be born again, he cannot see. Ano sabi? He cannot see God kung hindi ka mag-born again. So, ibig sabihin, ang Panginoon dito nakatingin, no? Wala sa pira mo, wala sa bagong bahay mo, wala sa bagong sasakyan. Dito, sa pure heart, nakatingin na ang Panginoon. So, dapat, blessed are the pure in heart, for they will see God. So, nagbago ka na ang gagawin ko sa aking puso, doon papunta sa langit. Hindi yung puso ko mag-ipon ng maraming bahay, maraming sasakyan, maraming pira. Pag dumating yung mahal ng gasolina, wala nang magbiyahe ng sasakyan mo. Tapos yung pira mo, parang takot ka na lumabas kasi pinagkagulo-gulo na. Baka nakawin yung pira mo. Ibig sabihin, dito tayo focus. Pure in heart para makita natin si God. So gusto mo makita si God, magbagong buhay ka, linisin natin yung puso natin. Okay? Now, ito ay isang ginto. Di ba ang ginto kailangan ano ng apoy para lalabas yung pure ng buhay niya? Pure in heart
walk with God, do it for God, used by God, serve God, love God, or back to the old life. Kasi, check natin to, pure na ba ang heart mo? Baka may galit ka pa sa kapatid mo. Hindi ka binigyan ng ice cream. Naglakad ka pa sa Panginoon. Baka nandun ka sa dagat, nagligo-ligo doon. Hindi mo inuna si Lord. Ginawa mo ba para kay Lord? O basta sa sarili mo lang? Ginamit ka ba ni Lord? Baka ginamit ka dyan sa labas. Nag-serve ka ba kay Lord? O baka sa ibang Lord ang pag-serve mo? Sa pira, sa sarili, o sa ibang tao? Love mo ba si God? So kung love mo si God, nandito ka dapat. So nandito ka man ngayon, o ibig sabihin, love mo si God. Palakpakan natin. Diba? So, ang iba, wala. Back to old life. So, hindi nagbago ang kanyang pamumuhay. So, ito na ang question ko ngayon. The greatest question today is, have you truly been born again? Tinuod ba ka na nabago na ka? Di ba? Sig na malikas mo sa balay. Baka nagsalita pa ako ng mga bad words. O baka nainggit pa ako sa kapitbahay dahil nakabili ng e-bike. Walang gasolina. Akin may gasolina sa kanya e-bike. Nainggit ka na naman. So, hindi ka pa truly nagiging born again Christian. Now, sabi dito sa number 1, the necessity of being born again. Sabi sa John 3:7, you must be born again. Jesus said this to Nicodemus, a religious leader. So si Nicodemus, isang pinaka-mataas na pari, no, parisiyo, nga alam niya lahat kung ano yung Biblia, ano yung mga law of Moses. But, nagtanong siya kay Jesus, paano makapunta ng langit? Paano makapunta ng langit? Sabi ni Lord, you must be born again. Now, religion is not enough. Knowledge is not enough. Believer is not enough. Kurting kulangan. No? May discount. Hindi kompleto. Sabi nito, being born again is not optional. It is essential. You were born physically once, but you must be born spiritually to enter God's kingdom. Akala ko magbagong buhay na ako sa aking sarili. Parang nagpalit ka na ng balat, parang ahas pa. Nagpalit ka ng balat, pero ahas pa rin. Tumutuklaw pa rin. Pero kapag tao, dating panahubog, ngayon hindi na, so yan ang nag-born again. Dating maldita, ngayon hindi na, yan ang tunay nag-born again. No? So, nag-born spiritually. So, pasok tayo sa kaharian ng Diyos. Doon tayo ay magbagong buhay sa spiritual. Okay, now, number 2, the meaning of being born again, 2 Corinthians 5:17, very familiar na verse. If anyone is in Christ, he is a new creation. Kung ikaw ay nasa Panginoon, bago na ang iyong lifestyle. Bago na ang iyong ugali. Bago na ang iyong pagkatao. Dahil ikaw ay nasa Panginoon na. Dati wala ka sa Panginoon, ngayon nandito ka sa Panginoon, iba ka na. Dati nasa madilim ka, ngayon nasa maliwanag ka na. Dati nagbabasa ka ng dyaryo, ngayon Biblia na binabasa mo. So ibig sabihin, new creation in Christ Jesus. Okay. So ibig sabihin dito, being born again means a new, anong meron bago? Anong bago? New heart na. New life direction na. Dati papunta ka ng ilaw na may palong-palong, yung umiilaw na ganyan-ganyan, oh. Hindi ka na pumapasok doon.
dito ka na sa steady na ilaw. So, dito na ka sa wicked mapasok. New identity in Christ. Dati, hindi ka kilala. Taga saan ka ba? Taga doon ako sa ibang lugar. Ngayon, alam na ni Lord, ikaw ay sa Panginoon na. Dati, nasa kadiliman ka kasi sumasamba ka pa doon sa albularyo. Magpahilot ka sa piyak mo. Doon ka maniwala sa albularyo. Hindi ka dito maniwala. Impas. No? It is not fixing your old self. It is becoming a completely new person. Sabi ni Ezekiel 3:6-26, I will give you a new heart and put a new spirit in you. So ganyan ang ginawa niya kay Haring David. Nakagawa siya ng kasalanan kay Bathsheba, nakita ni Lord, but ang kagandahan kay David, balik siya sa Panginoon kaagad. Naghingi siya ng tawad, Lord, nagkasala ako. Kung maaari ng Lord, renew a right spirit within me. So gusto ni Lord yung tao na madaling humingi ng, ano yung tawag yan? Humingi ng tawad sa Panginoon. Lord, patawarin mo talaga ako. Kaya na nagustuhan ni Lord si David, agad-agad siya humingi ng tawad sa kanyang kasalanan. So I will give you a new heart and put a new spirit in you. So bago na yung pagkatao mo, bago pa yung espiritu mo. So walang plakpak. So yan dapat ang gawin natin, being born again. Now, the process of being born again. Ang tanong, magkasala pa ba ang na-born again na? Magkasala kasi i-process ka pa. Baga pag-uwi mo, isang shot na lang. Wala si pastor, isang shot lang. Delikado. Diba? So, process tayo. John 1:12, ang sabi, to all who receive Him, He gives the right to become children of God. Kaya pala yung magiging born-again Christian, hindi ka na belong sa mundo. Yung ibig sabihin, makamundo. Ibig sabihin ngayon, kung ikaw ay na-born-again na, spiritually living ka na. Hindi na ka na magtitira sa buhay na puro parusa, kundi lalabas ka na sa paghihirap. Dito ka na sa bagong buhay na tinatawag na children of God. So meron ka ng ama na tatawagin, amang nasa langit. So dito na ipaprocess ang being born again. Subukan natin, bagong baptize to. Tingnan natin. Ipain natin yung pira. Kasi karamihan kasi maraming na sa pira. Detector kasi yung pira. Iwan ko itong 100,000 sa lamisa niya. Maganda katingin, bagong baptize ako, may 100,000. Kinuha niya. Ano nangyari? Process. Paglabas pa lang, may matanda dyan. Hingi ng 5 piso. Kahit meron ng 10 piso. Alis dyan, alis! Sus, kalalabas ng simbahan. Sinubukan ka na ni Lord kung totoong nabago na. Wala pa rin. So, under process. Pwede pa magkasala ang mga born-again Christian. Now, anong gagawin kung magkasala? Like David. Repent, then and turn, saan? Mag-repent tapos babalik ng tagay. Wala, lalong lumala yung imbis pinaprocess, wala na. Ikaw na sana ang dadalhin sa liwanag, ikaw ang dinadala ng kadiliman. Uy, parang mag-brown out na yung buhay ko, mag-weak na yung ilaw ko. Kasi natukso ka pa, bumalik ka pa sa dati na dapat ito na. Repent and turn to God so that your sins may be wiped out. Ano yung wiped out sa Tagalog? Bagyuhin. Sa Tagalog. Lilisanin or
Sa Bisaya, ibaluwas ba? Ilagpot, English, eliminate or delete sa computer. That times of refreshing may come from the Lord. So pag ma-wipe out na yung sin, darating yung bago from the Lord. Ang kailangan natin kung tayo ay under process, ito. Hindi yung, wala na akong hope, dito na lang ako sa kadiliman, wala Panginoon. Gumising ka kapatid. Huwag kang bumalik sa kadiliman. Pag nasa liwanag ka na, itutuloy mo na. Sabi ni Lord, I am the light of the world. Kung nasa Panginoon ka, may ilaw. Kapag magbasa ka pa ng Biblia, yun ang liwanag sa inyong buhay. Lalakad ka sa mundo na may kasamang liwanag. Liwanag ni Lord, liwanag pa ng Biblia. Sabi doon, the Word of God is the lamp of my feet. So, dapat huwag kang lumayo sa liwanag. Okay? So, pangalawa, faith in Jesus. Believe in His death and resurrection. Dapat maniwala kasi ay namatay at nabuhay. Dahil darating ang araw, ganito rin ang gagawin ni Lord sa atin. Tayo ay mamamatay at i-resurrect. So, ipaliwanag natin ang gusto. Romans 10:9, ang sabi dito, faith, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So, ibig sabihin, dapat mayroon kang believe in your heart. Kasi si Lord doon nakatingin sa heart eh. Believe ka lang dito wala, hindi yan counted. Naniwala ako kay Diyos. Dapat dito, ilagay mo si Lord. Walang makanakaw dyan pag nandito nakaupo. Pag dito, pwede pa yan makausapin ginasitan. Hindi yan totoo. Pwede ka pa inisip. Kapag nasa isipan mo ilagay, dito mo ilagay si Lord. That God raised Him from the dead, you will be saved. No, pinaliwanag ng gusto, salvation comes through eternal faith in Christ's resurrection and public confession of His Lordship. Dapat ilagay sa puso, hindi sa isipan. Pwedeng maglaho. Okay? Now, 3. The work of the Holy Spirit. Kasi kapag magbago ka na, yung Spirit na sa'yo, bago yan. Kailangan malaman natin kung totoo ka bang born again. It is not human effort, it is God's power. Kasi hindi ka man namuhay sa tao lang, dapat yung Spirit din. Spiritual living na tayo. Okay, ano sabi dito? Jesus answered, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of kuwasa ng bata paliho. Born of water. Anong ibig sabihin? Born of water and the Spirit. Pwede ka ianak sa tubig o ianak mo sa Spirit? Ang ipasabot, pag-uhon ka, i-emerge sa water para itong sin nga kanaan mawala to pag-uhon ka sa Ginoo. O sa Spirit, kung lapad ka sa una, kung suga mo manumpag si mga sawa, hindi ka pag-uhon. Dapat pag-uhon ng duha, body and spirit. Okay? In this way, Jesus explains to Nicodemus that spiritual rebirth involving both water and the Holy Spirit, it is necessary for salvation and entry into God's kingdom. Partner ng duha para makasulod sa gingharian sa langit. At least, dalawa ang binago, baguhin ang buhay mo, baguhin rin sa loob ng Espiritu. Kasi bad words yung lumalabas, dapat hindi na, love na yung lumalabas. Yan ang ibig sabihin sa dalawa. Okay? The evidence of being born again. O, ito na. Kung talagang truly born again ka,
titignan natin kung ano nangyari sa buhay mo. Baka meron ka pa rin mga saibit yan, yung mga extra sideline sa gawain ni Satanas. Hindi ka pa totally na born again. Ano sabi dito? How do you know you are truly born again? You desire God. Di ba? You hate sin. Ito, grabe. Ako, stricto kay Wari. Lord, ayoko talaga nito. You love others. So, ibig sabihin, pag born again Christian ka na, lagi sa Panginoon, ayaw ko ng kasalanan, mahal ko aking kapwa, dahil katulad kami ginawa ni Lord, and your life is changing. Iba na ako. Hindi na ako makamundo. For eternity in Christ ang buhay ko. Dapat ganun. Set your things on things above. Set your mind on things above. Hindi na nakasit dito lang utaman sa mundo. Dapat doon ka sa eternal life. No, eternal value ang ating papuntahan. So, iba na ang lalabas pag ikaw ay born again, love ang naghari sa iyong buhay, mayroon ka ng kasiyahan sa buhay, may peaceful ka sa iyong buhay, at laging pasinsyado ka na. So, not perfection but transformation. Tingnan natin kung ano yung nakalagay sa 5:22. Sige, basahin natin. Ready? Go! Ibig sabihin na bago na yung spirit mo, mayroong mga fruits of the spirit na labas. Ito na ang buhay mo ngayon. Meron ka na nito. So ito na yung karakter ni Christ na ipasa sa iyo. So magiging karakter ni Christ na sa iyo na rin. So ibig sabihin, you act like Christ. So ito ang resulta na. Pag karakter, matagal, hindi talaga matagal-tagal. Pag nandiyan na yan sa puso mo. Maghari na yung love God, love your neighbor. Dati, malungkutin ka na yun, masiyahin ka na. Dati, walang gulo-gulo, daming anxieties. Ito, mayroon ng higa na masarap ang tulog. Pag inuna mo si Lord. So, this passage highlights 9 attributes produced by the Holy Spirit in a believer's life. So, ito ang tawag na ebidensya na ikaw ay born again Christian. Kapag wala ka nito, ibig sabihin, hindi ka pa tunay born again Christian. Under process ka pa. Kaya salita ng Diyos, sabi niya, for training in righteousness. Tuturuan ka ni Lord para magbagong buhay at papunta ka sa righteous person. For holiness to eternal life. Yan ang purpose. Kala ko okay na, maging born again lang ako. Pero meron pa lang dapat ebidensya. Kung namuhay ka ba nito. No? So at least, mayroon tayo natutunan. Sa NIV, ano ginawa ni Lord? Ito ang pinadala niya para may partner ka sa buhay mo. Sabi ni Lord, pupunta ako sa bahay ng aking ama, maghahanda ako ng tirahan niyo doon, ako ay babalik, kukunin ko kayo, at isama ko kayo sa aking kaharian. But, the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. So, ibig sabihin, may Holy Spirit na pinadala galing sa Father sa pangalan ni Jesus. Dito lumabas yung Trinity. Holy Spirit from the Father sa pangalan ni Jesus. Kumplito. O sige, sasama sa iyo ang Holy Spirit para mag-comfort, para magtulong, para mag-guide sa iyo. Para for eternal life. Para hindi ka mailigaw. Pag magbasa ka ng Biblia, pag may Holy Spirit na kasama, maintindihan mo yung Biblia. Yung iba hindi niya maintindihan kasi walang Holy Spirit. So dapat lagi i-partner mo yung Holy Spirit pag magbasa ka ng Bible. Sabihin mo, Lord, Holy Spirit, guide me. Teach me how to understand this word. Para may guidance.
Kasi magbasa ka lang bigla. Ano ba yung sabihin nito? Hindi ba ito dyaryo? Wala, dyaryo ang pag-intindi mo. Hindi na Word of God. Okay? But my warning. So warning. Ang sabi ni Lord, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom. Diba? Except a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. So meron din pala dito na maraming tumatawag sa Panginoon na Lord, Lord, hindi makapasok sa kaharian. Dahil hindi will at plans ni Lord ang nasa kanya. Ang nangyari, ako ang masunod. Yari ka dyan. Ako ang magaling. Delikado ka dyan. Kaya may warning. Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Overpower ka kay Jesus Christ. Kung anong nangyari, nasa kulungan na. Dapat be aware. Not everyone who says to me, Lord, Lord. Do not be deceived. Church attendance for salvation, dili makaligtas yung lagi ka nag-attend ng simbahan. Good works, yung magawa ka ng mabuti, hindi yan makaligtas. Religion, hindi yan makaligtas. Araw, magsimba ako ng Sabado, sa kanila, Domingo. Pagkain, ayaw ko kumain ng baboy kasi high blood. Bawal kumain ng baboy. Hindi yan makaligtas. Long prayer, mahaba ng prayer, pabalik-balik. Makaligtas ba yan? Hindi. Cast out demons, galing ko mag-cast out ng demons. Yung kalabaw nagiging baka. Grabe. Mayroon pa akong manananggal na kasama. Punaryo, mga wicked, no? Yung parang bigyan ka ng sakit. Kukulamin kita. Mga salita na masama, mga scammer nandito. At lalapit ka kung may pilay ka. Paglabas mo, dalawa na pilay mo. Yan. Ano sabi nito? Don't be deceived. Yari ka dyan. Mayroong warning. Sabi ni Lord, ano response ni Lord dito? Hindi ko kayo kilala. Lumayas kayo dito. Kasi sampit-sampit kayo sa pangalan ko, hindi nyo naman sinunod ang will ko. Yung plans ko, ang inyong plans ang nasunod. Yung will nyo ang nasunod. Diyan karamihan bumagsak ang tao kapag self-righteousness. Ako ang magaling, ako ang bida, mas magaling pa ako sa kanya. Tagad ka dyan, warning ka dyan, hulog ka dyan. Kaya be aware. Beware o be aware, magkapareha yan. Basta, laging be vigilant. Okay, Galatians 3:26-27. Dahil faith man tayo. Through faith in Christ Jesus, all believers are children of God, having clothed themselves with Christ through baptism. Kaya kung maniwala ka, kailangan mo ng baptism. Kasi hindi ka matunay tawag children of God, hanggang dyan ka lang. Sabi ni Lord, kailangan ito kasi nandito yung real, genuine followers of Christ. Anong sabi ni John the Baptist? Lord Jesus, dapat ako ang i-baptize mo. Sabi ni Christ, dapat matupad ang kagustuhan ng Ama. Ako dapat i-baptize mo dyan. Hayaan mo lang ang masunod yung gusto ng God the Father. So, wala nang reklamo si John, baptize si Jesus. Pag-ahon may lumabas na tinig galing sa langit. Ano sabi? This is my beloved Son. Kaya si Christ nagiging fully God, fully man. Dalawa ang ano ni Christ. Panginoon siya, anak siya ng tao. Si Mary, tao hindi. Si Mary, Mama Mary, tao hindi. Kaya tinawag siya fully man. Sili lang siya sa tao. Nung nag-resurrection siya, galing sa pagkamatay, lumabas doon ang fully God. Buhay na Panginoon. Nakaupo na ngayon sa throne of God. So, kailangan ito at saka ito.
But ang kaligtasan, salvation alone, faith. No, maniwala ka sa Panginoon, ligtas ka. Luwas ka sa Bisaya. Para mayroon kang record, baptism. Para mabago ang buhay mo. Kaya tinatawag kang new life in Christ, born again Christian ka na, dahil ayaw mo nang mamuhay ng madilim, doon ka na sa liwanag. Yan ang totoong born again. Okay? So, ang tawag sa iyo, ano? Family of God. If you pray that prayer sincerely, you are not the same person anymore. You are born again, real Christian. You are son, daughter of God. Your new life starts today. So, ito na. Kapag ikaw ay magbagong buhay. So ngayon, mag-repeat tayo sa prayer kasi hindi natin alam, mayroon pa tayong kasalanan na nagawa. Meron tayong gagawin para tinatawag na like David ba, nagkasala, humingi ng tawad sa Panginoon. So ito na ang gagawin natin. Believe and baptize ASAP. Sino yung hindi pa na-baptize, kailangan magpa-baptize. So, hindi pa alam ang tunay kung sino si Lord, kailangan mag-believe tayo. According to Revelation 20:15, anyone whose name is not found in the book of life is thrown into the lake of fire, representing eternal separation from God. Pag ayaw mo nitong dalawa, pupunta ka dito. So, kung ayaw mo niyan, sasabihin ko, dito ka pupunta. Kasi wala yung pangalan mo sa Book of Life. Kung magbigay ng ayuda, wala ang pangalan mo, wala ka rin ayudang matatanggap. Pero ang pangalan mo na sa Book of Life, wala ka dito. So yan ang totoo. Romans 10:9, basahin natin ulit. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised from the dead, you will be saved. So ito ang gagawin natin para tayong maligtas. Ilagay mo sa puso, huwag lang sa isipan. Okay? At 16:31, hindi lang ikaw ang maligtas, isama mo pa pamilya mo. They replied, believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household, family. Ano ang nasa iyo, niligtas ni Lord. Kaya hindi ka self-righteousness. Kasi isishare mo man ang word ni Lord, maliligtas pati asawa mo, bana mo, anak mo, manugang mo, o sino pa yan nagdugang-dugang dyan, maligtas pa natin. Kapag kasama mo sa bahay. Kapayag ka yung uncle mo o nagbisita sa bahay mo, hindi mo i-share, siran mo na habang nagbisita. Kasi sabay mo kayo magkain, o mag-istorya sa pusap. Hindi, istoryahin mo na rin ang uncle mo sa auntie para maka-share sa maliligtas sa Panginoon. Okay? Now, dahil dito, tayo ay nagiging born again. Ito ang pinakamatindi. Kasi familiar ito, famous na verse ito, di ba? Sinabi din, no? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So, ibig sabihin, kung maniwala ka sa Panginoong Hesus, meron kang eternal life. Tama pala, gagawin ko ito, maniwala ako sa Panginoon. But, hindi ka diretso pupunta dyan. Ito medyo malaki ang pagkain natin ngayon. Hindi yung lugaw, pagkain na matigas. Piruin mo, meron pa palang before nito. Hindi pala bigla, believe sa ako kaagad para mayroon akong eternal life. Meron pa tayong gagawin. Tandaan nyo John 3:16. Ano ang before sa John 3:16?
Ito ang pinaka-finalize. Yan ang John 3:3. Diba? John 3:16. Ano ang before? John 3:3. Bago ka maniwala, magbagong buhay ka muna. Diba? Magbagong buhay ako tapos maniwala ko kay Lord. Kumplito yan. Kasi may sabay baptism na. A-accept ako kay Lord. Dito I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. So kailangan magbago. Yes, magbago ako. Kaya magpaturo ko sa pastor. Hindi bigla-bigla. Hindi ko pa alam ano yung baptism, ano yung maniniwala sa Diyos, mamaligtas. So dyan na umpisahan. Parang may application ba bago ka isabak sa training? O dito ka muna, halika. Turuan mo na kita. How to follow Jesus. How to act like Christ Jesus. Ganyan pala. Hindi pala diretso ka maniwala. Baka mali yung paniniwala mo na deceive ka na naman, iba pala yun. Tingnan natin, ano ito? Bakit nagdala ko ng manok na itim? Bakit pupunta kami ng Yugib? Ano ba yan? Ano ba ito? Bunagin ba ito? Magdala ng manok na itim? Check up mo na. Hindi pala ito sa Panginoon, mali ito, ritual to. So at least hindi ka na deceive. Nalaman mo kaagad na mali pala itong pinasok. So dito tayo iuna. Jesus replied, "Dito Tulio, be truly Tulio, no one can see the kingdom of God unless they are born again." So dapat magbago buhay tayo. Jesus answered sa 3:5, "Be truly tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit." So dalawa na. So para maliwanag, dito na maintindihan, tatawagin ka anak ng Diyos kapag makita mo na may resulta. Kasi pangit man yun na bagong buhay ako pero wala akong bunga. Pinutol na yung dati mong buhay. Ngayon, bago ka na, dapat mayroon nang lumabas na salingsing. No, nagsanga na yung putol na kasalanan, maglabas yung bago. Kaya mayroon ng love, joy, peace, kindness, self-control, perseverance, humbleness, at ito lalabas ang mga resulta. Katriona Gray, born again Christian na. Ito, may cancer na sakit, nawala, kaya nagbagong buhay. Tirso Cruz III. Mikey Cuangco, Angel Oxen. Itong anak ni Tirso Cruz III, kasama ko to sa Manila. Pastor na rin ngayon. Si TG Cruz. Wala mo na yan lahat. Si Regine, dating sa Katolik yan. Ngayon, born again Christian sa si Ugi Alcacid. So si Soto, dahil ni Reyes, sino yung si Reyes? Huli Reyes, Ayan bago yan, si Pangilinan. Ito, grabe, nagbigti na ito. Ilan nila, nagbago na siya. Saka yan, si Christine Reyes din yan. So may mga ebidensya kapag ikaw ay tunay nag-serve kay Lord. Yan. Ito, sa New Life, dami na sa halos mga EBCBN, born again Christian na. Daming nagbagong buhay dahil sa kanila. Dahil namuhay sa liwanag, ayan ang mga resulta. Ayan si Guli Reyes, si Soto, yung mayor ng Pasig ba to? At least, na-meet ko itong dalawa. Si Miriam Kimbaw at si Pastor R.D. Bernardo. Kasabay kami kumain yan. Yan ang sa Jehovah Jireh. Kasi kasali mo kami sa full gospel. Nagpasyal na sila dito. Mag-testimony. Kami ang mag-gather ng tao. Yan sa Grand Capre, sa Deluxe. Yun ang ginagawa namin. Ito, familiar. Stephen Curry, nakalagay dyan, Jesus. Saka sa sapatos niya, "I can do all things through Christ who give me strength." Born again Christian. Napakarami pa. Baka kilala mo yan sila. Tom Hanks, si James Bond, Transformer, Chuck Norris. Alam mo yan, marami, yung nabago. Hindi ko lang ilagay lahat, napakarami talaga. At saka dito rin sa wake up. Dami rin na buhay. Walang part!
So, dapat may resulta, di ba? Kasi love natin sila, ayaw natin hindi sila maligtas. So, bakit naligo sa dagat yung iba dyan? Malamig po na kasi kami, pastor, ang init-init. Baka yung iba nagbiyahe o nagpaskal sa mga magulang. So, intindihin lang natin, ha? Basta importante, pray natin sila. Nandito siya ngayon, ako sino yan? Lapit-lapit sa akin. Okay, at least, kasali ng lahat, no? Sino pa meron? Grabe pa pala dito. Ayan, oo. So, mga born again na yan, ha? Mga born again. So, kailangan may resulta, ha? So, sabay-sabay tayo. Ano dito si Sir, oh? Si Ma'am. At least, tuloy tayo sa pag-serve kay Lord. Yan ang totoong nabago. Nandito sa simbahan. Okay? So, right now, ask yourself, na bagong buhay na ba talaga? Have I truly been born again? Or I am just religious? God is calling you today. So, kailangan na natin repent. Repent na tayo kasi may kasalanan tayo. Baka pagtulog mo kanina ba, nanaginip ka, binugbog mo yung driver. Yung kapitbahay mo, ninakaw yung malunggay. So, kailangan natin mag-repent. Repent ng hingi ng tawad kay Lord. Sige. Sa 2 Corinthians 6:2, emphasize the urgency of salvation. Kailangan natin magligtas ng tao. Huwag mong suluhin yung kaligtasan. Kailangan i-share natin. Okay? For it says, in the time of my favor, I heard you. In the day of salvation, I help you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Kung bago ka lang nakarinig dito, kailangan mong magbago talaga. No, but ito ay mga tested and proven na yan sila. Kahit anong mga bagyo yan, kaya yan harapin. Kasi nandyan na si Lord sa puso. Hindi na yan matanggal-tanggal. Diyan nagagalit si Satanas. Kasi nandito si Christ sa kaupo. Pag dito mo ilagay, dito mo siya mag-target sa mind. Di ba? Lilangin ka ni Satan. Pag dito, hindi na yan matanggal. Tuloy mo lang ang lakad kay Lord. No? So at least, nakaintindi ba ang Tagalog ang Bisaya? Dahil sa isang tao, ipakita natin, love natin siya. Okay? Hindi mahirap magsakay ng eroplano. Ang mahirap yung hindi pag-intindi. Kaya paintindihin natin. Okay? Sana masabtan nyo kami, ha? Bakit kami? May kasama ng Spirit. Nagtuturo sa inyo. Okay. So, magtayo tayo. Hingi tayo tawad kay Lord para renew yung isipan natin. Kasi daming mga anxieties, worries, doubts. So, kailangan natin humingi ng tawad. Sige, lagay yung kamay dito sa puso. Sabay tayong magbasa, ha? Sige, ready, go. Lord Jesus, I confess I am a sinner. I repent my sins. I believe you died for me and rose again. Come into my life. Change me. Make me new. I receive you as my Lord and Savior. In Jesus' name, Amen. Okay, wala. Lupad na tanan. So, pag po natabalik din sa Ginoo, wala na ang mga sala. Okay, padayon. Take your seat again. Exercise mo na, pwede ka tulog. Okay? Now, continue. Kami na lang. Welcome to the family of God. So, ito itong gipray kanina para mabugawas ang reality na ikaw, Christian. Dili na ka ng kalibutanon, espirituhanon na ka nagpuyo sa kalibutan for eternal life. Gibag ko na ka sa Ginoo. Okay, proceed. At least, ang atong gialagaran, ang atong Ginoo nga gisunod, dili yung nasa yungib, hindi yung nasa kahoy na black rock, nasa simento, hindi. Because Jesus nakaupo ngayon sa throne of God. Nakatingin siya sa atin anong ginawa niya. Anong ginawa natin?
Siya ay babalik, but wala nang kaalam sa kanyang pagbabalik, only God the Father. So, laging tandaan na si Jesus ay, ano? At nasa kanya ang, yan ang tandaan kasi maraming ma-deceive. Sabi nila, si Jesus hindi Panginoon. Bantay ka na dyan, ha? So, ingat ka na dyan. Pag hindi si Jesus Panginoon, ingat ka na dyan. Dapat si Jesus Panginoon at siya ang eternal life. Kasi hindi yan magsinungaling ang Biblia. Okay? Palakpakan si Christ. Okay. Now, proceed. Ito yung hinihintay natin. Yung real na tirahan natin, hindi dito sa mundo. Kasi tatamaan ito ng missiles. Tatamaan ito ng bagyo. Tatamaan ito ng lindol. Hindi tayo nakatira dito. Temporary lang ito. Tayo ay babalik. Saan? But our citizenship is in heaven, and we eagerly await our Savior from there. Sino ang hinihintay natin? The Lord Jesus Christ. So tayo mga born again, ingat tayo. Kung mayroong mga kantsaw-kantsaw, born against by dili again. Ingat lang. Kung tayo ay pinipersecute, ibig sabihin, totoo ang Diyos na ating pinaglingkuran. May mga kantsaw-kantsaw, sige lang. Pagdating ng panahon, isasama tayo ni Lord sa kanyang kaharian. Blessed are those persecuted because of me. Isasama kita sa kaharian ng langit. Because of Jesus, ikaw pinipersecute, okay lang. Dahil isasama kami Lord sa kanyang kaharian. So, laging tandaan ang ginawa ni Lord. Tapos, ipipreach natin ng gospel para hindi ka self-righteousness. Tapos, ang naniwala, kailangan may baptism para pagdating ni Christ, He is coming back again, sama na tayo sa kanyang kaharian. So, palakpakan natin si Christ. Sabi no? So, yan lang, maghintay tayo. Umari ka na Panginoon, balik ka na Panginoon. Naghihintay kami sa iyo. At least tayo mga born again Christian, sumusunod tayo kay Jesus, hindi sa ibang tao. Hindi tayo sumusunod dyan sa mga iba na sila ay Panginoon. Tayo nandoon sa real, true God, and eternal life. Jesus Christ. Okay? So wala tayong ibang gagawin. Magpasalamat tayo dahil ay nagiging born again Christian. So ngayon, nalaman mo na bakit tawagin silang saan ang Kristohanon? Bakit may Kristohanon? Bakit may Christian? Ang hindi nila alam, yan pala ang tunay na sumusunod kay Jesus. Born again Christian. Yan ang totoo. Kasi sinabi man ni Jesus, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So mag-born again ko para makita na akong ginarihan sa langit. Para makita ko yung kaharian ng langit. So ngayon, declare natin, Savior, Healer, Sanctifier, and coming King. We wait on you, our Lord and King, Jesus Christ. May trumpet na. Pagka, Lord, hintayin kami, Lord. Sige, magsitayo tayo. At least nalaman natin na tayo ay nasa Panginoon. Let us pray. Lord Jesus Christ, the coming King, maraming salamat po sa iyong pag-ibig sa amin na tinuruan mo po kami paano sumunod sa iyong apak na mag-act like Christ kami, na magiging obedience kami sa iyong salita, na ang iyong salita ay aming liwanag sa paglalakbay dito sa mundo, at nang maturuan kami by your Holy Spirit na maintindihan ano ang will mo at ano ang plano mo sa aming buhay. Na ang gusto mo, Lord, lahat ay maligtas. Kaya ganoon din ang gagawin namin, Lord, na lahat ay maligtas. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sa isip, salita, sa gawa, kahit sa pagtulog, patawarin mo kami sa aming kasalanan.
Kami ay dumadalangin sa iyo, Panginoong Diyos Ama, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, dahil nasa Kanya ang daan, katotohanan at ang buhay, upang kami ay makapunta sa iyong tinitirhan, ang buhay na walang hanggan. Maraming salamat din sa Holy Spirit na pinadala mo sa amin upang maggabay, maturuan kami paano mamuhay bilang born-again Christian na nagtrabaho, workers in Christ, para lahat po ng tao ay mabigyan ng salita na galing sa iyo upang kami ay magsama-sama to love you, to praise you, to give you thanks sa lahat ng ginagawa mo dito sa mundo, Panginoon. Wala kaming ibang response ay ang pagpasalamat sa iyong ginawa sa amin. Lord, this is our commitment, Panginoon, na ang aming buhay ay nakalaan para sa iyo. So gabayan mo kami by your word, by your spirit, na kami ay lalakad sa mundo na walang takot at hindi kami matatakot dito sa mundo, Lord, dahil ikaw ay nasa puso na namin. Naghihintay lamang kami sa iyong pagbalik. While nandito pa kami sa mundo, Lord, gamitin mo ang aming buhay na ikaw ay masisiyahan. Ikaw ay mag-glorify sa aming ginagawa dito sa mundo. Kaya Lord, dalangin namin, cover us by your precious blood. Protect us, Lord, with your angels warriors, at yung wisdom mo magagamit namin to help others na makapasok rin sa iyong kaharian. Salamat sa iyong message, Lord God, na makikita mo, God, na ang aming pag-ibig ay galing sa aming pure heart, Panginoon, na ikaw po ay uupo sa trono ng aming puso. Maraming salamat. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Ang tanan mag-ingon. Amen. God bless. Sinasabi sa paghatag, Malachi 3:10. Bring the full tithes into the storehouse, so that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord of hosts. See if I will not open the windows of heaven and pour out for your blessings without measure.
yan ang gabahin. Aral mo walang ito, one is Lord. We come before you today, Lord God. Ang mga ipasalamatan, amahan, anytime and offering, Lord. Salamat sa mga grasya, pabor na imong gihatag sa mga kaigsuunan, Ginoo. Ikaw nagapanalangin kanunay sa ilang mga kamot, sa ilang mga tiil, sa ilang tibuok kinabuhi, Father God. Salamat na ikaw ang Diyos na kanunay nagahatag o 100-folds, Ginoo, sa matag-usa na kinabuhi, Lord God. And salamat kayo, Lord, na ikaw ang Diyos, na imong ipanalanginan, Ginoo, kinisaltayan na bahin na among magamit, Lord God, para sa imong mga buluhaton na ipabuhan na ni kanamo, Lord God. Salamat, Lord, ikaw ang Diyos na mo ang ipasidunggan o imahaya ni nga tanan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pastor, announcement ta? Sige. Saan ta announcement? Sige. So, ipahibalo lang naman no? So, kada hapon, doon na tayo youth fellowship under sa Circuit 1 o Zone 1. Doon na tayo tulog ka mga batanon nga na-appeal sa sets of officers. Kaya kagahapon, nag-elect sila new sets of officers. So, isa sa akong batanon na rin na si Mark Bumawan. Siya ang nahimong Vice President. Gayon, si Raifa, siya ang ating nahimong Auditor. And then si Alona, siya ang nahimong PIO. So, kana, ningon dyan sila, nadigid lagi unta sila makadaog. Ila lagi sabot ilang mga kaubanan na ayaw may butari, ayaw butara na. Pero, may mga nga, bisa pa ko sa una ko, if God chooses you to be the one, He chooses you talaga. So, dili kita pwede nga ka nang madili, di ba? And then, Pastor, for further more announcement. Okay, announcement, no? Pero may bawang sa upuan sa meaning ng CO. Kahit sa nupiring ng CP, telepon. Para sa Christmas party. So ato lang buhatag report karong pila ka kuan inog naman ila na natigom sa Christmas party kay maglitsyon mo tagbata. Para pinan nagbaboy. At least duha. So atay sa nupiring para pula sa atong rental diri mga lakaw-lakaw diya sa mga Bible study. So mo na tinuod. Napo tayo i-remit dito sa Manila kay umbrella mata sa Kamakop. No? So, mga updates o munya, magpilit ang mga young people katulad sa atin sa Circuit Sunuan, no? Youth fellowship o mag-arrange sa putatanan nanay magsayo diri kamburin nanay mulatay po din sa taas. Kasi mga sa kulto ng ano may kabugang kalayo dito. So, kana yung mga isuon niya na wala na gamita, ipagamit adli sa Ginoo. No, kay takog yung nag-vision sa kalibutan. May labi na karon ang palagna sa Bible, gakatuman na, so kinahanglan magpagamit na inyong mga isuon. Inyong mga parenti, gagaw diya ng mga batanon, kaysa mapaingon diya sa bisyo. No? Ato silang sa pamana, muhapit na matagad sa pangpang, ato silang sa gupon, ato silang birahon. Ayaw diya kay wrong way, dinita sa right way. Okay? So para lang, tanan na nagpagamit para sa Ginoo, ha? Hindi para sa pastor, para sa Panginoon, hindi para sa akin. No, pangit naman para sa akin, ha? Malaglag tayo lahat. Okay, so working together for the Lord, no? Sinabi diyan sa Romans 6:28 ba yan? For we know that all things work together for good to those who love God. Working together today. Walay mabiyaan, uban kang tanan. O manindog ta kay makamputan. Lord God in heaven, salamat sa imong kaayo sa imong kinabuhi. Salamat Lord sa uban nga wala diri. We believe Lord na ikaw ang kanunay magapukaw, magamata, magatandog sa inyong mga kasing-kasing na unahon jud ka Ginoo. Kaya nagingon yun ang imong Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God unto His righteousness, and all these things shall be added unto you. Na dapat Lord, hindi ang things ang unahin, kundi ikaw ang unahin namin bago ang mga bagay na idagdag mo sa amin, Panginoong Hesus.
Lord, sa aming paghiwalay-walay, gabayan mo po kami sa aming pag-uwi. We believe na ang blessing ay inahanda mo na dahil sabi mo, Lord, nothing to worry sa aming mga pangangailangan sa araw-araw dahil alam mo na, Lord, kung ano ang kailangan namin sa aming buhay. Kaya, Lord, maraming salamat na kami ay iyong ginagabayan at tuturuan paano mamuhay bilang followers of Christ, followers in Christ, and workers in Christ. Para kami ay hindi mailigaw ninuman, na kami ay lagi nakasit diyan sa iyo, Panginoon, because you are our perfecter of our faith, na hindi kami mailigaw dahil kami ay tagalangit. Kaya maraming salamat, Lord, sa iyong pag-ibig sa amin. So kaya iaalay namin sa iyo lahat, Lord, ng pasalamat. All glory belongs to you. Thank you so much for safety sa pag-worship sa iyo, Panginoon. Kaya itong ginagawa namin, walang iba ang aming inaasahan, kundi ang buhay na walang hanggan. According to your word, Psalm 7:4, one thing I ask in the Lord, na makapasok kami sa iyong kaharian. Kaya salamat po, in Jesus' name. Amen. God bless. Ikaw na nabigyan ko siya ka ng mic. Okay. Ibig sabihin ng Lang, wala na ikuan. Asa na to? Ako. Mamay na singer. Na? Wala na, ni babay na. Babay na? Uy, bakit? ito si Adolfo. Luwa din. No, di lagi matangtang bay. Wala sa kong papaliw ka lang, be. Siya matangtang. Sige daw, ipta, be. Saan ganyan ni? Lah, ano ito, di pareho daw. Kaya ra isibog ni siya kanang gram sibutan sa gilid. Di, makaya pa? Ah, kusgan. Ikaw isibog. Ito man ang wala. Isibog lang, isibog. Dito yung urong lang. Urong lang. Sige, hiwalay mo yan. Sige, hiwalay yan. Ano ba gipalong